So, for example, ang ating kailangang gawing exercise is meron tayong path and time-dependent functional sequence ng double-acting cylinder. So, solenoid valve din siya with the cylinder switch. So, kung sakali po na meron kang ganitong senaryo, meron siyang isang cylinder, ito yung cylinder natin, double-acting cylinder. Tapos, solenoid valve yung ating gagamitin para ma-switch siya. Yung ating yung ating sequence is ilalagay siya dun sa isang tab tapos kailangan mag-antay siya ng ilang segundo bago bumalik. So yun yung ginagawa nating activation. Sabi nga dito, yung drilled aluminum parts are to be washed in a laundry installation. So in addition, the parts are to be placed in a lattice hamper or yun yung schematic setup natin. So, after yung push button natin ay na-activate, yung piston daw ng double acting cylinder ay mag-move tapos which is filled with work materials upward and downward in the laundering bath. So, yun lang naman yung ginagawa eh. Prior to this, the number of upward and downward motion approximately to be set by the setting time element, and after the time it has expired, the procedure ends automatically. So, due to the rest of spraying, only non-contacting electrical cylinders which can be used. So, ganun lang naman. May discussion lang siya na kailangan mo lang i-press, tapos magtatagal siya ng ilang segundo, babalik na ulit siya. Ganun lang. So, paano natin siya gawin ng schematic diagram? Siyempre, gagawa ka muna ng 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 ganitong circuit. Tapos lalagyan natin siya ng timer. Sa last time na diniscuss natin, pwede natin yang gawin sa atin ng circuit ng PLC. So, pwede rin natin siyang igawan ng hardwire tapos saka natin siya i-transfer sa PLC program. Pero might as well, ang gagamitin na natin is yung itsura o yung standard na pwede natin gamitin for uh, mas mabilis na transfer, yung ANSI na standard. So, sige po. Uh, gawa natin siya ng program. So, paano ba magawa ng program dito? Sa atin pong pneumatic. So, gagamitin pa rin natin yung standard natin. So, ito yung standard na gagamitin natin. So, gagawa tayo ng isang double acting cylinder. Tapos, meron tayong 5 two-way valve dito. So, sabi doon, mechanical yung switching nung pagbalik niya. So, pwedeng ang magiging switch natin will be yung ating right actuation is spring return. Tapos, solenoid actuated yung atin pong pag-forward. So, kung ganito yung ating gagamitin, hindi siya impulse yung valve or parang single solenoid lang siya, direct control yung gagamitin natin sa kanya. So, ganyan yung magiging itsura nung ating circuit. Pag papatayin natin siya with timer. So, subukan lang muna nating maglagay ng circuit. So, ito yung circuit natin, push button. Tapos, ito yung ating normally closed push button. Tapos, ito yung ating yung ating lagyan natin siya ng relay. So, yung relay natin, relay 1, yan yung para magiging magiging on and off natin.
maglalagay tayo dito ng mga limit switches. Pwedeng limit switch A0, A1. Tapos, kapag nag-extend na siya, so combination ng R1 and yung extension natin ng A1 would activate pwedeng yung ating relay 2. So, ano yung relay 2 naman? Magpapatay naman dun sa ating relay 2. Magpapatay naman dun sa ating relay 1, which is activating yung atin pong timer. Yung timer na napag-usapan natin nung nakaraan, if ever na ang timer natin would be an on-off na or on delay timer, tapos naglagay tayo, let's say, yung pagbaba lang nung atin pong yung atin pong cylinder ang may bilang para umakyat na siya. So, kailangan lang nating maputol yung supply ng R1. Kung yung R1 would be activating yung solenoid natin, which is yung A natin, A plus natin, or itong A plus natin. Kapag single solenoid, nilalagyan natin ng ganito. Yan, para lang may palatandaan ka na single solenoid siya. Yan. So, yung R1 natin would activate yung single solenoid. So, mag-e-extend siya. Tapos, yung ano natin, R1, combination ng pag-extend niya would activate R2. Ito yan. Would activate R2 na mag-a-activate sa timer natin na pwede nating ilagay na yung R2 natin. Yes po, Sir Lope. Sir, nakahang po ba? Di naman po. Nakahang po ba sa iba? Okay. Baka kay Sir Lope lang na connection. Thank you po. Akin lang i-restart po. Okay. So, next po is yung atin pong connection ng R2 is activating a timer. Ito pong timer na to, sorry. Yung timer po na yan na pwedeng would activate R2 na pwedeng magpatay po dun sa R1 natin. Tapos yung timer natin, pwedeng yun mismo yung magpatay or mag-turn off dun sa R2 natin after nag-time na tayo. Let's say itong timer 1 natin would be 3 seconds. So 30 So sabihin na nating 5 seconds lang. 5 seconds. Yung timer natin would be a 5-second timer. Ito yan. Yes po. Meron bang ano? So yan yung 5-second timer. Tapos, yung timer natin would deactivate R2. So, ito yung yung mangyayari dyan. Tapos, made-deactivate na natin yung timer natin. Then, ma-activate na ulit natin yung R1 kung ganyan yung supply natin if the push button yung gagawin natin. So, itong circuit na to, sir, wala na po bang technique para magamit natin? Kasi yung ginawa natin, more of very intuitive. Intuitive meaning, nagagawa tayo ng circuit out of wala pang ibang diagram, kundi yung circuit natin. Permission to leave po? Opo, sige lang po. Pero ito, ang sunod natin na i-discuss is, paano naman tayo gagawa ng isang displacement step diagram?
Ano yung displacement step diagram po? Ito kasi isa pa lang yung ginagawa natin ng ano ng na cylinder. Paano kung madaming cylinder yung naka-attach sa kanya? So, pindutin lang natin saglit itong ating isang dinidiscuss. Kung sakaling madami na o dalawa na yung cylinder na naka-attach sa kanya, ito isa pa lang din yung control connection niya. Dalawa na yung cylinders na naka-attach sa kanya. Ito may konting discussion ng ano. Yan o. Meron tayong schematic na path dependent sequential control ng two cylinders. Meron kang isang cylinder, medyo i-ano natin, papatayin lang muna natin yung ating ah yung atin pong record, then re-record ulit natin para sa iba namang topic. Ay, nag-stop sharing ako. Mali. Ang dapat ko palang gawin ay